Paano kung may naninira o nagchichismis tungkol sa'yo? Ito ang pag-uusapan natin sa video ito. Bago natin umpisahan ang video ito, may mga tanong muna ako sa'yo. Paano kung nalaman mong ichinismis ka ng ibang tao? Palalampasin mo na lang ba ang nangyari? Lalapitan mo ba siya ng mahinahon para pag-usapan ang problema? Paano kung may alam ka ring chismis tungkol sa kanya na pwede mong ipagkalat? Gaganti ka ba? Ang ilang nagkakalat ng chismis ay may masamang motibo. Halimbawa, nagsisinungaling sila para sirain ang iyong reputasyon. Pero kahit hindi yan ang motibo ng nagchichismis, masakit pa rin yun. Lalo na kung ang nagkakalat ay itinuring mong malapit sa'yo. Katulad ng nakasulat sa awit 55:12-14. Dahil hindi isang kaaway ang humahamak sa akin. Kung kaaway siya, mapagtitiisan ko sana. Hindi isang kalaban ang sumasalakay sa akin. Kung kalaban siya, makapagtatago sana ako mula sa kanya. Kundi ikaw, isang taong kagaya ko, ang kasama ko mismo na kilalang kilala ko. Dati tayong matalik na magkaibigan. Kita mo yan? May traitor na pala nung unang panahon, di ba? Kaibigan mo man o hindi ang nagchichismis, masakit malaman na may nagsasabi ng masama tungkol sa'yo. Ang dahilan kung bakit pinag-uusapan ng mga tao ang iba, ay natural na sa ating mga tao na mahilig makihalubilo. Kaya natural lang na kausapin natin ang ibang tao at pag-usapan ng iba. Kaya karamihan ay gusto nilang malaman ang nangyayari sa buhay ng mga tao at ikwento nila yon sa iba. Ewan ko ba kung bakit sila ganun. Siguro yun ang kaligayahan nila. Ang isa pang dahilan kung bakit may chismosa, kasi wala silang magawa. Wala silang pinagkakaabalahan sa buhay. Noong panahon ng Biblia, may mga taong walang ibang pinagugugulan ng kanilang libreng panahon maliban sa pagsasabi ng anumang bagay o sa pakikinig sa anumang bagay na bago. Lalo na sa panahon natin ngayon, kapag walang nangyayaring exciting na bagay, nag-iimbento ng mapag-uusapan ng mga tao. Nagiging chismosa din ang isang tao dahil insecure siya. Nakalulungkot, nagchichismis ang iba para mabawasan ang mga insecurity nila. Ang pagchichismis ay karaniwan ng may ipinahihiwatig tungkol sa nagchichismis. Baka naiinggit lang sila sa taong ichinichismis nila. Nagkalat sila ng chismis para tumaas ang tingin nila sa kanilang sarili at para patunayang mas magaling sila sa taong yon. Gustuhin man natin o hindi, talagang pag-uusapan ng mga tao ang iba. Kasama ka na dun. Hindi mo man mapigilang kumalat ang lahat ng chismis tungkol sa'yo, pero pwede mong piliin ang magiging reaksyon mo. Kapag nalaman mong ichinichismis ka, meron kang dalawang mapagpipilian. Una, deadma mo na lang. Huwag mo itong pansinin. Karaniwan ng yan ang pinakamagandang solusyon, lalo na kung wala namang basihan ang chismis. Deadma mo na lang. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kaka-react. Ikapit mo ang payo ng Biblia sa Ecclesiastes 7:9. Huwag kang maghinanakit agad dahil mangmang ang nag-iipon ng hinanakit sa dibdib niya. Ang magandang reputasyon ang pinakamahusay na panlaban sa chismis. Kung maganda ang reputasyon mo, kahit i-chismis ka pa, walang gaanong maniniwala. Mananaig pa rin kung ano ang totoo. Ikalawa, kausapin mo ang chismosa. Baka may mga chismis na para sa'yo ay talagang maselan, kung kaya dapat mong kausapin ang taong pinagmulan nito. Kung kakausapin mo ang mga nagchichismis tungkol sa'yo, malalaman nilang nakakarating sa'yo ang mga sinasabi nila. Bukod dyan, baka magkaliwanagan kayo at malutas ang problema. Bago mo kausapin ang nagchismis tungkol sa'yo, pag-isipan mo ang sumusunod na mga simulain sa Biblia at mga tanong. Mababasa natin sa Kawikaan 18:13, kapag sumasagot ang isang tao bago niya marinig ang mga detalye, kamangmangan iyon at kahiya-hiya. Bago ka sumugod, itanong mo muna ito sa sarili mo. Talaga bang alam ko ang buong kwento? Hindi kaya nagkamali lang ng intindi ang taong nagsabi sa akin? Ngayon ba ang tamang panahon para kausapin siya? Sigurado ba akong hindi lang ako nadadala ng emosyon? O baka mas mabuting magpalipas pa ako ng ilang panahon para magpalamig muna? Ito ang sabi ng Santiago 1:19. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal magalit. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, anong paraan ng paglapit ang gusto mo? Saan at kailan mo gustong pag-usapan ang problema? Anong mga salita at pagkilos ang pinaka-epektibo? May mga chismis na mababaw lang, pero meron ding maselan. Kung mababaw lang yon, palampasin mo na lang. Pero kung maselan at makakasira sa reputasyon mo, baka kailangan mong kausapin ang pinagmulan nito. Kapag pinagchichismisan ka ng mga tao, huwag kang gumante
sa pamamagitan ng pagchichismis din o pagsasalita ng masama tungkol sa kanila. Kapag ginawa mo yan, katulad ka na rin ng mga taong kinaiinisan mo. Sa buhay, maraming bagay ang hindi mo laging makukontrol. Kasama na rito ang chismis. Pero hindi ka dapat magpakontrol dito.